Hey mga brods, CJ Lane. Yes, ito po yung 6'10" from Honolulu, Hawaii na fill ang mga kabrods na ito. Di nga pinala sa PBA Draft 2024 pero naglaro naman ngayon sa MPBL dahil na-strengthen niya yung frontline ng Batangas City Tanduay Ram Masters mga kabrods. At ito, ang daming mga nagko-comments na ito pong si CJ Lane ay yes, undrafted, unrestricted free agent. Pwede ito mga kabrods na ipasok sa PBA kahit hindi na ito i-draft mga kabrods. May mga balita din tayo kasi ito pong San Miguel Beermen ay nakatingin dito sa 6'10" big man na ito. Magpapakahirap ka pa bang makipag-trade sa mga ibang kuponan na veterano dito sa PBA kung meron namang unrestricted free agent na naglalaro sa MPBL sa Batangas na malakas? Yes, si CJ Lane ay pwede mga kabrods na kunin ng SMB, lalo na itong SMB ay syempre pasok sa playoffs. Buti nga pasok sila sa playoffs dahil last season nalaglag sila mga kabrods. Elimination round pa lang. Kaya ito babawi ang Beermen, kaya gusto nilang kumuha at humugot ng mga ganitong bigs. Bakit? Meron namang Jonmar Fajardo na. Gusto kasi mga kabrods ng Beermen ay mayroon din katulong si Jonmar. May katuwang din siya sa ilalim dahil inconsistent na ngayon Tautua. Mga ilang season na lang or baka after ng season na ito, baka i-trade na rin yan si Mo. Kaya ito pong si CJ Lane ay nasa 29 years old lang din naman yung sentro na ito. Kaya marami pang may improve ito sa PBA, lalong-lalo ng SMB. Kapag ikaw ay syempre kapraktisan mo araw-araw si Jonmar Fajardo, hindi ka pa ba gagaling yan? Dahil ito pong Beermen mga kabrods ay kulang din talaga sa help kay Jonmar Fajardo. Once kasi napapagod or ma-injured yan si Jonmar, ay ano na naman mangyayari sa SMB dahil without Jonmar Fajardo, they cannot win a championship mga kabrods. Kaya mas maganda kung meron kang kapalitan na kasing laki mo rin na katulad ni CJ Lane. At ito pa, may mga experience na rin naman ito sa ibang bansa. Tapos once kasi na pumasok ka ng MPBL, may improve din yung physicality mo dyan. Dahil yun nga, physical din yung mga players dyan sa ilalim, diba? Kaya dito sa Batangas City Tanduay Ram Masters, mas may improve pa dito si CJ Lane. Kaysa nga ay matetenga siya ng mga ilang taon na walang basketball sa kanya. Kaya ito, maganda ito at ini-scout na rin ito ng SMB. Yung kalagayan, yung conditioning, yung performance, highlights na ito ni CJ Lane dyan sa Batangas. Kung okay ba? Pag umokay mga brods, iimbitahan nila ito sa training camp ng SMB, sa practices nila. Kapag umokay, ay ito, ipapasok nila sa lineup sa ating papasok ng playoffs round before playoffs round mga kabrods. Dahil pwedeng-pwede yan Ang laking tulong na ito sa ilalim. Laruan na ito. Skills na ito mga brods. Okay din. Physical rin na player ito. May footwork din sa ilalim. Sentrong-sentro talaga yung laro. May shooting din kahit papano. And may perimeter rin. Magandang depensa. Overall, okay siya. Decent big man siya mga kabrods. Hindi man natin masabing malakas na sobrang lakas na big man. Decenteng big man na makakatulong. Lalo na yung presensya niya as a 6'10" player. Kaya dito sa SMB, makuha nila ito pong big man na ito ay malaki ang tsansa nila na manalo ng kampyonato kung sakali mga kabrods. Dahil ibang klase rin ito pong si CJ Lane. Hindi ko nga alam bakit hindi ito na draft last year. Siguro may problema sa papeles or talagang hindi siya napansin sa PBA draft na yon. Okay ito, papakondisyon siya sa Batangas. Ang SMB ay inaabangan siya. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba ang Beermen ay mas lalakas ba once na makuha nila si CJ Lane before playoffs round? Kaya komento mo lang mo dyan mga brods at isayin natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. May mga reports and rumors nga tayo dito kay Terrence Bill Romeo. Yes mga brods, ito pong si Terrence Romeo. Alam din natin na nasa Terra Firma Jeep ito at yun nga, laglag na rin yung Jeep. Ngayon papasok ng playoffs run, kaya ito parang gustong kausapin ito ni Boss Al Francis Chua dahil gusto nga nilang ipasok ito at i-trade before playoffs round. Yes, ito pong si Romeo mga kabrods, kahit sabihin natin na may edad na ito pong si Terrence, nakikipagsabayan pa rin ito as a veteran sa mga batang players. Nandyan pa rin naman yung angas ni Terrence, nandyan pa rin yung kanyang galawan, nandyan pa rin yung kanyang shooting, yung scoring ability nito, former scoring champion rin. Kaya experience din nito ay iba rin mga kabrods. Once na ipasok mo si Terrence,
unang-unang maiisip mo ay magkakaroon ka ng score. Kaya ito ay nag-average ito ng 9.5 points per game, 2 rebounds per game na rin siya dyan. Ngayong season sa Terra Firma Jeep, ngayong All Filipino Cup mga kabrods. Alam din naman natin na ito pong kupunan din kasi ni Terence ay hindi rin naman masyadong seryoso sa PBA mga kabrods. Yes, wala naman silang parang mission na magkaroon ng kampyonato. Kaya ito pong si Romeo ay parang hindi na rin nagugustuhan ito pong Jeep. Dahil syempre imbis na palakasin nila yung lineup na ito ay pinagtititrade yung mga malalakas na players, mga number 1 picks nila. Kaya ito pong si Romeo mga kabrods, imbis na masayang yung talent niya dyan, ay mapako siya dyan sa Jeep na palaging nalalaglag, ay gustong kunin ito ni na Coach Tim Cone. Kung matatandaan nyo mga kabrods ng FIBA Asia Cup qualifiers, ay kinuha rin ito ni Coach Tim Cone last year. Kasama niya si Calvin Abueva. Kaso hindi nga lang natuloy dahil hindi naman sila nakapasa sa lineup na ginawa ni Coach Chot Reyes dun sa FIBA lineup na 60-man pool. Hindi sila kasama dun. Sayang nga mga kabrods. Kaya dun pa lang, may iisip mo na paborito pala ni Coach Tim Cone si Abueva at si Terence Romeo sa laruan. Kaya nga nila isinali ito sa lineup. Kaya mga kabrods, ito pong si Terence, one of the best guard na rin kasi ito sa PBA. Syempre, sino ba naman ang hindi magugustuhan yung laruan nito? Yung attitude nito nawala na rin. Yung depensa nito nandyan pa rin mga kabrods. Yung hustle, yung gilas nito sa laro nandyan pa rin. Kumbaga parang hindi nga daw na tanda ang isang Terence Romeo dahil mas lalong naging veterano, naging kalmado sa laro, at yung court vision nito as a point guard ay naandyan pa rin mga kabrods. Yes, naging leader na rin ito pong si Romeo sa Terra Firma Jeep. Kaya ito pong Barangay Nebra San Miguel, kung talagang gustong gusto nilang makuha si Romeo before playoffs round, may chance sila mga kabrod. Alam din naman natin sa Ginebra, lalakas na naman point guards nito. Andyan na sila Scotty, sina Barrientos, may Holt pa, may Amisi pa. 'Di ba mga kabrods? Pero iba pa rin yung isang Terence Romeo na isang pure scorer. Yan kasi sina Scotty, Barrientos, Amisi, mga scorer rin yan. Yes mga kabrods, mga scorer din yan. Pero hindi sila kasing consistent ni Terence Romeo mga kabrods. Yun nga pala, before ito na-trade ng SMB, one of the best scorer ito ng SMB that time last year nung nakuha nila si Chongson. Kaya nga, nanghinayang din ng SMB doon. Once kasi na mabigyan mo ito ng minuto, ito pong si Terence ay bibigyan ka rin ng quality scoring mga kabrods. Kaya may tiwala si Coach Tim Cone dito po kay The Bro Terence Romeo. Kaya pag ito'y makuha nila before playoffs round or within playoffs round mga kabrods, ay may chance talagang Barangay Nebra San Miguel dito na makausod sa next round. Yes, uusad talaga yan dahil kay Terence Romeo. Dahil pag nag-init ito, mahirap na rin pigilan mga kabrods. Galing pa sa ISO na ito ni Terence. Kaya kung mga brods, sa tingin nyo ba, ito pong si Terence Romeo ay worth it pa bang kunin ng Barangay Nebra San Miguel to sa pagpasok ng playoffs? At sino naman ang trade nila? Dahil farm team din naman na ito pong Terra Firma, onting kalabit lang yan, papayag na yan. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.